Ito ang nating phone 3A Pro at naging daily driver phone ko to sa loob ng 40 days. At sa loob ng panahon na yun, may mga na-experience akong maganda at hindi ring maganda pagdating sa phone na to, na nagbigay sa akin ng idea na mas pipiliin ko tong daily driver phone ngayong 2025 kaysa sa mga powerful phone na nalabas ngayong 2025. Kaya kung naghahanap kayo ng experience-based review about sa phone na to, nasa tamang video kayo. Dahil i-share ko sa inyo lahat yung mga bagay na hindi ko nagustuhan at nagustuhan ko sa phone na to. Kaya kung interesado kayo, tara, pag-usapan natin. So, bago natin pag-usapan yung mga bagay na kinakailangan yung malaman sa phone na to, gusto ko lang ninawin mga kaparekoy na gagawan pa rin natin ng mga long-term review videos yung mga phones na na-testing natin before, kagaya ng Poco F7 Pro at saka ng Camon 40 Pro. At iba pa mga phones na iti-testing natin sa susunod or sa future. Bale, ito lang yung gagamitin ko na daily driver phone, pero gagamitin ko pa rin yung mga phones na nabanggit ko kanina as my secondary phone para maging updated pa rin ako sa phone at ma-experience ko pa rin siya. Kaya don't worry, magagawa ko pa rin sila ng long-term reviews. With that said, simulan natin yung usapan sa video na to sa mga bagay na nagustuhan ko sa nating phone 3A Pro. Unang-una ko nagustuhan dito at lagi ko tong pinopoint out sa mga phone na ginagawa kong daily driver phone, mobile data connection. Para sa mga matagal nang nanonood dito sa channel natin, alam niyo na nagpapalit-palit tayo ng daily driver phone nung nakaraang taon. So bale, most of the year ang ginamit kong daily driver phone noon is the Poco F6 Pro. And then, nung nilabas yung nating phone 2A Plus, nagpalit ako doon dahil nga sa mobile data connection. And ngayon, ganun pa rin yung reason kung bakit ako magsiswitch dito sa nating phone 3A, which is the big factor, mobile data connection, na hindi kayang ibigay ng Poco F6 Pro hanggang sa ngayon. Bale, yung pinaka main reason ko lang naman dito, mas stable at hindi pa wala-wala yung ating mobile data connection. Bale, yung pinaka napansin ko dito kapag nasa 5G area ko, 5G talaga yung nasasagap natin, and vice versa, kung nasa 4G area ko, 4G lang din yung nasasagap niya. Yung pinaka main difference talaga, if i-compare ko nga to sa Poco F6 Pro, yung consistency ng pagbibigay niya ng mobile data. Nung ginagamit ko kasi yung Poco F6 Pro before, kahit na naka 5G yung mobile data connection niya, mabagal pa rin talaga yung mobile data niya. Bale, merong mga moment na need ko magbayad sa date namin or kaya magpapagas ako and cashless payment yung ginagamit ko kasi most likely yan naman talaga yung ginagamit kong payment method ngayon, laging GCash or kaya Maya, and then papalpak si Poco sa part na yon. Kinakailangan ko pang restart yung mobile data, like mag-airplane mode and then i-off yung airplane mode para ma-reset yung ating mismong mobile data. Kailangan ko pa yung gawin para magkaroon tayo ng magandang connection sa Poco F6 Pro. And then ngayon na nag-transition naman tayo sa nating phone 3A Pro, masasabi ko na maganda talaga yung mobile data connectivity or capability ng mga nating phone. At least pagdating sa experience ko. And yung isa pang plus neto, supported na neto yung eSIM. So kung pupunta tayo ng ibang bansa, wala magiging problema dahil pwede natin gamitin yung eSIM capability neto. Anyway, next ko naman nagustuhan dito, which is subjective ng konti, at yan yung kanyang design at magandang upgrade pagdating sa protection. Unang-una, kaya ko nagustuhan yung design neto, sinabi ko na to noon at sasabihin ko ulit, same ng iPhone and also ng Samsung, meron silang identity kapag nakita mo sa public. And pagdating sa mga nating phone, meron na rin silang identity if ever na makikita mo to sa public. Based sa design ng nating phone 3A Pro, kitang-kita naman natin yung slick and also elegant minimalist looking ng phone na to. Nandiyan pa rin yung kanyang transparent back and also nandiyan yung kanyang chunky big camera dahil syempre magandang sensor din yung ginamit kaya medyo malaki-laki. Mamaya mas pag-uusapan natin. Bale, yung pinaka-pinupunto ko dito pagdating sa design part, hindi nagpapatalo si natin dyan dahil meron nga silang sarili nilang design or unique style pagdating sa mga design ng phone. As in, kapag nakita mo nga yung nating phone, alam mo na isa tong nating phone. Yung part na yun yung reason kung bakit ko nagustuhan yung design nito, and actually subjective naman tong part na to, so kung hindi nyo gusto, walang problema dahil sarili nyo yung pananaw. So goods tayo pagdating sa part na yan. Pagdating naman sa protection na ginamit dito, currently meron na tayo ditong IP64 rating, which is protective if ever na mababasa siya ng tubig, ng ulan or ng kape or matapunan ng juice or kung ano man, wala magiging problema. If ever din na mahulog mo to sa singit-singit ng kama ninyo or kaya sa drawer ninyo tapos dun medyo maalikabok, wala din masyadong magiging problema, hindi basta-basta papasukan. So goods yun pagdating sa protection na to. And that's it pagdating sa part na to. Yung iba pang part kagaya ng build quality, mamaya natin pag-uusapan at i-explain ko sa inyo kung bakit. Sumunod naman na nagustuhan ko dito, and actually no-brainer na question or no-brainer na sagot to para sa akin, ay yung kanyang software.
So currently, naka-nating OS 3.1 na po tayo dito mga kapare ko. Okay, yung isa sa pinaka main reason kung bakit ko nagustuhan yung software neto, unang-una, maganda yung kanyang mismong team, naka-monochrome design, maganda yung dating, minimalist, less destructive or boring tingnan para sa iba, which is agree ako na boring talaga tingnan yung UI neto, which is nagustuhan ko dahil currently, napakadaming destructive application, social medias, and anything na pwedeng makasira ng concentration ko habang nag-edit ng video. And actually, kahit na medyo boring tong tingnan, para sa akin, isa rin to sa mayroong pinaka-cool looking design pagdating sa isang UI. Bukod sa pagkakaroon nito ng unique monochrome design, napakadami ding mga customizable feature na pwede nating gamitin dito. And bukod doon, napakalinis din ng UI nila. Walang bloatware, walang built-in ads na nakikita natin sa mga phone na nasa 15,000, 20,000 pesos. Shoutout kay Poco. Which is, nagbibigay ng flagship vibe pagdating sa isang UI. Isa pa sa nagustuhan ko dito, ang bilis nilang magbigay ng update. Which is, mapapatunayan ko yan. Meron tayong mga problems before sa nating phone 2A Plus na nasolusyonan agad nila. Kagaya na lang netong built-in gallery. Meron na po tayo niyan ngayon dito. Na-fix din nila through software update yung ating telephoto camera problem before na hindi pwedeng mag-shoot ng video, which is wala siyang 4K recording. But after ng previous update nila, na-fix agad nila to. Which is meron na tayo ditong 4K at 30 video recording support. At isa talaga to sa pinaka-major reason kung bakit ko siya nagustuhan pagdating dito sa kanyang software part dahil napakasipag nila magbigay ng update. Syempre, 2025 na, nandito na rin yung mga useful AI feature, kagaya na lang ng circle to search. Meron na tayo niyan, pwede na natin gamitin dito. Meron na rin tong AI object remover and also AI enhancement pagdating sa photo gallery natin. Pwede na rin natin magamit. And higit sa lahat, meron sila ditong integrated AI which is tinatawag nila na essential space. And using this AI button or tinatawag din natin na essential button, na kung saan kapag nag-one click tayo sa kahit anong part ng phone natin, magti-take to ng screenshot and then meron tayong option na maglagay ng notes or kaya mag-record ng audio na pwedeng mag-remind sa'yo about sa screenshot na yun. Bale, technically itong essential space is just a common AI organizer na kung saan pwede ka rin niyang i-remind. So, common lang naman. Which is quite useful ng konti para sa ibang tao, but personally, hindi ko nagamit yung AI feature na yan. And mamaya, mas pag-uusapan natin kung bakit. Isa pa sa maganda dito, meron na tayong 6-year software support update or security patches update. And then, meron naman tayong 3 major update na makukuha dito sa nating phone 3A. Bale, aabot to ng Android 18. And para sa isang mid-range level phone na merong saktong presyo at merong active na software team, para sa akin, pwede na itong 6-year software support update and 3 major updates na makukuha natin dito. Next naman na nagustuhan ko dito yung kanyang battery capability. And actually, hindi na sa akin to bago dahil from CMF Phone 1, nating Phone 2A Plus, and also nating Phone 3A, napakita nila na maganda yung battery capability ng mga nating phones na yun. And pagdating dito sa nating Phone 3A Pro, ganun din yung naging senaryo. So, meron tong 5,000 mAh battery capacity. Oo, hindi na ito yung pinaka-standard ngayong 2025 dahil nagsila basa na nga yung mga silicon carbon battery, which is dapat nasa 6,000 na yung standard. Pero pagdating sa efficiency and also optimization ng software nito para sa battery usage ng phone, dun talaga ako humanga dito kay nating. So, based sa experience ko, tatagal yung one full charge nito ng isang buong araw na hindi mo kinakailangan i-charge ulit or i-touch ulit yung charger mo. Pero syempre, nakadepende pa rin yan sa using habit natin. Bale, yung most pinagamitan ko nito sa nakalipas sa 40 days isang navigation phone. So, dito ako gumagamit ng Waze at saka ng Google Map kapag meron kaming mga rides. And then kapag nagpo-post ako ng TikTok, sa taga-answer ako ng Facebook comment at saka ng YouTube comment, ito rin yung phone na ginagamit ko para sa mga activities na yun. And sometimes, papalaro ko dito pero more on MLB lang and using mobile data pa yun. And based sa naging experience ko sa Poco F6 Pro before na hindi ganito yung binibigay sa aking performance pagdating sa isa buong araw na paggamit, masasabi kong makunat or maganda yung battery capability nitong nating Phone 3A Pro. Anyway, move na tayo sa part na yan at next naman natin pag-usapan, which is the pretty common one pagdating sa nating Phone 3A Pro, yan yung kanyang camera capability. Bali, pagdating sa specification ng camera nito, talagang maganda. Unang-una, meron tong main camera na naka 50 megapixel ISOCELL J&J camera sensor with OIS. And then, meron din tong telephoto camera na naka 50 megapixel Sony LYTIA 600 periscope lens. And then, medyo nabawi sa kanyang ultra-wide camera na naka 8 megapixel na ginamitan ng Sony IMX 355 camera sensor. And ito yung mga sample photos na nakuha ko dito. Yung pinaka nagustuhan ko talaga sa camera part nito ay yung kanyang periscope lens or
yung telephoto lens. Pwede kasi tayong mag-take ng photo hanggang times 6 or x6, which is para sa isang smartphone very versatile. Dahil pwede kang makapag-take ng photo kahit medyo malayo yung subject mo ng konti, pwede kang makapag-take ng photo kahit medyo malapit yung subject mo ng konti, dahil itong kanyang telephoto lens pwede rin natin gamitin as our macro lens. So meron siyang magandang focus distance, kaya makakapag-nail din tayo dito ng mga macro shots. And based sa mga nakikita nyo sa example, yan yung mga tinutukoy ko. Ang kagandahan pa dito mga kapare ko, pagdating sa kanyang photo processing, maganda pa rin. And same lang din ang feedback ko sa nating phone 3A, natural looking at good looking yung mga photos sa makukuha natin dito. Sharp, contrasty, and way more natural looking yung mga colors ng photos natin. Unlike sa mga nakasanayan nating mid-range phone out there na medyo merong boosting or matapang yung boosting pagdating sa color, or medyo saturated or vibrant yung mga colors ng photos natin dahil sa color science sila. Pagdating dito sa nating phone 3A Pro, mas pinaprioritize nila yung detail, yung sharpness, and also yung pinaka-clarity ng photo kaysa dun sa color. So bali yung color na nakikita natin dito is yung malapit na nakikita ng mata natin. Hindi siya boosted alik sa mga phone na nabanggit ko kanina, which is magbibigay sa atin ng flexibility if mahilig tayong mag-edit ng mga photos sa Lightroom or any other application. Pero syempre, hindi naman lahat gusto yon. So ibig sabihin, mahati tayo dito dahil yung iba mas gusto kapag na-take na yung photo, pwede na agad i-my day straight at hindi na kailangan pa ng editing, which is gets ko naman. Pero pagdating sa set of cameras na meron to, agay na nga lang ng kanyang telephoto camera, syempre mahirap din pakawalan talaga yung gantong specification dahil actually ito yung kulang sa aking Poco F6 Pro. Kaya nagustuhan ko yung camera part niya. Pagdating naman sa video capability nito, para sa akin decent din yung nakuha natin performance dito dahil kaya nito mag-shoot ng 4K at 30 fps sa ating telephoto camera, main camera, and also sa ating selfie camera, which is para sa akin is super acceptable pagdating sa gantong price range. Ngayon naman, next ating pag-usapan dito, which is for sure gusto nyo ring malaman, yung mga bagay na hindi ko nagustuhan or para sa akin cons ng device na to. Unang-unang hindi ko nagustuhan dito yung placement ng kanyang essential button or essential key. Medyo awkward ng konti yung pagkakalagay nila ng button na to. Oo, sige, sabihin natin kapag walang case yung mismong phone, ma-identify mo agad yung power button at saka yung essential button. Pero pag gumamit ka na ng case, which is for sure gagamit ka talaga ng case dito sa phone na to dahil nga pwedeng magasgasan yung likod niya dahil na rin sa material na ginamit dito, malilito ka kapag i-open mo na siya. Actually, most of the time kapag i-open ko tong phone na to, napipindot ko yung AI button. And yung masama pa dyan, kapag nagpe-Facebook ka or kaya naglalaro ng game and then accidentally mong napindot yung AI button, automatic na magdetect to ng screenshot at magkakaroon ka ng bunch of compilation ng screenshot sa essential space mo. And to be honest, ganyan yung nangyayari sa akin at ito yung mga example. Punong-puno siya ng mga redundant screenshot na hindi ko alam kung saan nanggaling. Isa pa sa pinaka main reason ko kung bakit ang pangit ng placement ng kanyang AI button, kapag gagamitin natin to or ilalagay natin to dun sa mga phone holder natin sa mga motor or kaya sa kotse natin. Dahil nga nagkaroon kami ng ride before at ito yung ginamit ko na navigation phone, dun lumabas yung plus neto pagdating sa paggamit ko sa kanya. Dahil nga kapag ginamit ko yung clip, umiipit yung mismong button, so automatic nagkakaroon tayo ng screenshot sa mismong phone at hindi natin siya magamit ng maayos. So kailangan pa nating i-adjust ng konti para sumukat siya doon, which is dangerous and also not advisable kasi kapag medyo napabakbakan ng takbo at medyo mabilis, pwedeng liparin yung phone mo. Kaya para sa mga nagmumotor dyan at gustong gamitin to, not advisable. And most of the time, sa loob ng 40 days na yun, bihira ko talagang magamit yung essential space or essential button neto or yung AI button. Actually, naalala ko lang na nag-i-exist tong essential key nila kapag napipindot ko siya accidentally. And most of the time, napipindot ko siya. So, most of the time, naaalala ko na merong ganito. Pero pagdating sa day-to-day usage, hindi ko naman talaga to nagagamit. Next naman na hindi ko nagustuhan sa phone na to is yung kanyang build quality and material or protection na ginamit dito. Unang-una, yung material na ginamit dito is meron tayong plastic frame, glass back, and also glass front na ginamitan ng Panda Glass. Actually, yung glass back niya, hindi pa natin sure or hindi pa confirm kung Panda Glass din yung ginamit. Pero actually, sa paggamit ko dito without the case, hindi naman siya nagkaroon ng scratches. Pero dito sa kanyang front glass, nagkaroon tayo ng mga scratches dun sa kanyang built-in screen protector. And meron din ako mga nakitang review na tinanggal nila yung screen protector nila at ginamit nila to in just a normal usage lang. Nagkakaroon sila din ng gasgas. So hindi siya fully non-scratchable na material. Talagang may scratch at may scratch pa rin siya. So sana, ang sana ko lang naman dito, ginamitan nila
niya ng Corning Gorilla Glass protection kahit na Corning Gorilla Glass 7i man lang o kaya Victus Plus kaysa sa Panda Glass protection. Mas okay sana kung ganun yung ginamit nila. And actually, yan din yung main reason kung bakit ako napabili ng case. And by the way, kung gusto nyo nga rin pala ng gantong case, nabili ko to kay Shangdi. So ilalagay ko po dyan sa description down below or dyan sa Shopee link natin sa ibaba kung gusto nyo yung bumili ng case na to. Or kung meron na kayong nating phone 3A Pro, pwede kayong bumili ng case na to. Maganda siya. Actually, ilang beses ko na nahulog yung phone pero wala pa ring damage sa mismong phone. Anyway, yung nagsaman na hindi ko nagustuhan sa device na to, which is medyo reasonable din na hindi natin nagustuhan, yung kanyang performance capability pagdating sa gaming. Unang-una, yung ginamit po na chipset dito is the Snapdragon 7S Gen 3. And actually, maganda rin naman tong chipset na to. Capable chipset din. Nakakuha din tayo dito ng 700,000 plus and Antutu benchmark score, which is nice kung okay yung tatanungin. But pagdating sa kanyang actual gaming experience at hindi din naman talaga pang gaming tong phone na to, pretty mediocre lang yung makukuha nating performance. Nakakuha tayo dito ng decent performance pagdating sa mga MOBA game, pero pagdating sa MLBB na madalas nating nilalaro, 60 FPS pa lang kasi hindi pa supported yung ultra graphic settings, but understandable naman yan. Actually, ito pa rin naman yung ginagamit ko na gaming phone sa loob ng 40 days na yon. At para sa akin, goods na goods pa rin naman yung paglalaro ng MLBB dito at walang kahirap-hirap. Smooth pa rin naman. Yun nga lang, 60 FPS, so kung nasanay kayo sa 120, I think hindi nyo masyadong ma-appreciate yung performance ng phone na to pagdating dyan. Pagdating naman sa mga heavy game, kagaya na lang ng Car X Street at saka ng Genshin Impact na na-testing namin dito, okay din naman yung performance niya dito. Decent din naman. Kaso nga lang, syempre, low graphical preset settings lang tayo dito, so kinakailangan talaga nating i-tweak, and then makakakuha naman tayo ng decent 60 or 45 to 60 FPS sa both games. Pwedeng-pwede na yan kung okay yung tatanungin, lalo na sa high demanding graphics game na Genshin Impact. Wala nang problema dyan. Para sa akin, goods na yan. Naglaro din ako dito ng CODM. Max out settings lang din yung sinetup ko dito. Low and ultra frame rate. Low graphics and ultra frame rate settings, which is ito yung pinakasagad niya. At pagdating dito, medyo mas optimized tong phone na to pagdating sa CODM dahil nakakuha tayo dito ng 90 FPS pagdating sa MP mode and also sa BR mode. Which is sa iba, dapat nasa 60 lang sa BR mode and then 90 sa ating MP mode. Pero dito, 90 FPS siya pagdating sa BR and also MP. Which is masasabi ko na goods siya pagdating dito sa CODM. But in overall, para sa akin, kaya ko hindi nagustuhan yung kanyang gaming capability dahil sa chipset na ginamit nila dahil nga hindi ganong kalakasan. And reasonable naman dahil hindi din naman talaga pang gaming yung ginawa nilang phone. So pagdating sa part na to, nakadepende na lang talaga kung mas gusto mo yung gaming part or gaming side or mas gusto mo yung phone na magagamit mo ng pangmatagalan at merong magandang software and UI capability. Diyan pa rin talaga mahahati. And kung ako yung tatanungin ninyo, based sa performance na nakuha ko dito, palag pa rin naman. Goods pa rin naman tong phone na to at para sa akin, palalaban pa rin naman siya. Di ko lang talaga siya nilagay sa mga bagay na nagustuhan ko dahil hindi ganun ka-okay yung naging performance niya unlike sa mga phone na nagamit ko before. Next naman na hindi ko nagustuhan dito, actually hindi yung mismong phone bagkos doon sa mismong packaging. Dahil para sa presyo na nasa 20,000 plus pesos, wala po tayo ditong charging brick and also included case. Kaya kinakailangan pa natin sila bilhin separately, which is magiging dagdag gastos pa natin. So para sa mga tao na medyo nagtitipid or medyo tight yung budget, syempre hindi recommended na bumili kayo ng nating phone 3A Pro. And that's it mga kaparakoy. Yan yung pinaka main reason or mga bagay na kinonsider ko para gamitin or gawin na daily driver phone itong aking nating phone 3A Pro. So ito yung mga bagay na kinakailangan nyo ring i-consider if ever nabibili kayo ng nating phone 3A Pro. So ngayon, in terms of suggestion and also final verdict about sa phone na to, meron akong dalawang suggestion. Una, for practicality, yung presyo na 27,000 pesos, marami tayong phone na pwedeng bilhin dyan na mas maganda dito pagdating sa gaming, mas okay yung camera capability, pero medyo bagsak lang or madalas bagsak lang sa software capability. Napakadaming phone dyan, pwede nyong i-check. Pero kung kayo yung tao na naghahanap talaga ng nating phone experience pero hindi nyo kaya yung 27,000 pesos na budget or medyo limited yung budget ninyo, pwede nyong i-check yung CMF Phone 1, CMF Phone 2 at saka yung nating phone 3A. Actually, nagamit ko na rin yung nating phone 3A at kung napapaisip kayo kung ano yung mas magandang bilhin, 3A ba or 3A Pro, para sa akin, okay na sa 3A. Okay na siya, hindi mo na kinakailangan pang mag-upgrade sa Pro. Pero kung need mo yung periscope lens niya or yung telephoto lens niya, masasabi kong go for it kasi yun talaga yung kayang ibigay ng nating phone 3A Pro. Pero for practicality, okay na yung nating phone 3A. At kung ikaw naman yung tao na naghahanap talaga ngayon ng pinaka-go signal or merong magpupush sa'yo ngayon na bumili ng nating phone 3A Pro, ako na nagsabi sa'yo for the price at 27,000 pesos,
pesos for me, kasi yun talaga yung nakita ko sa phone na to, reasonable na siya para sa mga values, specs at kung ano-ano pang makukuha mo sa phone na to sa presyo na 27,000 pesos. Again, hindi ito yung pinakamagandang phone para sa price range na to, pero pagdating sa balancedness ng isang phone, software, camera, gaming capability at kung ano-ano pa, go ako dito sa nating phone 3A Pro. So kung meron kayong mga suggestion at meron kayong mga bagay na gustong pag-usapan and also mga gusto pang idagdag sa video na to, i-comment nyo sa ibaba pag-uusapan natin yan. By the way, mag-iwan ako ng 2 video dito na pwede nyo rin magustuhan pagdating sa isang smartphone. Check na lang ninyo. Yun lang. Peace.